Hindi lang dahil sa angking ganda at pinong buhangin, kundi maging sa iba't ibang activity gaya ng parasailing. Pero marami pa palang ibang pwedeng gawin sa Boracay, gaya ng island hopping. Nakatutok si Kata Tibayan. Banana boat ride, parasailing, kiteboarding. Ito ang madalas na summer activities na karaniwang sinusubukan ng mga bakasyonista sa isla ng Boracay. Pero kung ibang adventure iyong hanap, bakit di subukan ang mag-island hopping? Dito, higit na exciting ang matuklasan pa ang natatagong kagandahan ng isla. Sa unang island stop, matutuntun nyo ang Crystal Cove. Dito, makikita ang underwater cave na tadtad ng natural crystals. At hindi lang yon, maaaring makaligo at makapag-snorkeling. Pag sinabi mo kasing Boracay lang, parang, parang beach lang, di ba? May mga party, beach. Pero hindi ko ina-expect na may ganito pala na lugar dito sa Boracay na merong cave. Next stop, sa di kalayong isla matatanaw naman ang binansagang Turtle at Crocodile Island. Dahil kung gagamit ang imahinasyon at titingnan ng isla sa malayo, tila may mabubuo itong hugis ng dalawang nasabing hayop. Sa pamamagitan ng boat ride, madadaanan ng agaw atensyon na kuweba. Must try din maligo dito sa kung tawagin ay Puka Beach. Hango sa pangalang Puka Shells na karaniwang mahanap sa dagat. Malinis ang tubig, white sand at di malumot. Kunting tao lang bala, tsaka malinis ang tubig. Maganda? Bakit? Walang lumot, ang puti yung balas. Bukod sa mga yan, marami pang adventure dito sa Boracay. They can suggest them to visit another island, which is they can appreciate the real beauty of the other island. Kung gusto niyo pong mag-island hopping, maganda po, tingnan niyo po muna yung weather. Mula sa Boracay, Katatibayan, nakatutok 24 oras. Napapag-usapan ng bakasyon, marami pa rin pwedeng matutunan at pagkaabalahan ng mga kabataan tulad ng pag-aaral ng pagdi-DJ o pagdi-disc jockey at pagsasayaw ng hip-hop. Yan ang tinutukan ni Mav Gonzalez. Kung papanoorin mong sumayaw ang 13 taon na si Trisha, aakalain mong isa siyang professional dancer. Pero estudyante lang siya sa isang hip-hop dance class. Ang nagtuturo, mga miyembro ng dance groups gaya ng Philippine All-Stars na maituturing na pambato ng bansa sa hip-hop dance. Masaya siya sayawan and aside from that, nakakapag-exercise yung mga bata. Pag gusto mo gumaling sumayaw, kahit anong age naman, you can always learn. Lahat ng tao pwede matuto. Ang mga kids naman na mahilig sa pagkain, maaaring kumuha ng cooking lessons kahit 6 years old pa lang. Why do you like to cook? Because I like to eat. They learn cooking and baking already. Simple baking. For as long as tinuturuan mo ng tamang pamamaraan, so there will be no accident in the kitchen. Sa mga kabataang gusto namang sumikat sa party scene, pwede mag-aral maging DJ. Ang magiging mentor mo, tinanghal lang naman na best club DJ sa buong Pilipinas. Imbitahin ka na lahat ng tao sa lahat ng parties. Hindi raw madali mag-DJ. Bukod kasi sa musika, dapat magaling ka rin sa tempo. Okay, try it out. Okay. Importante daw sa isang DJ ang timing. Ngayon, susubukan ko yung tap and play kung saan dapat mapagsabay ko yung dalawang kanta. Tingnan natin kung nag-succeed si Mark sa pagtuturo sa akin. Okay. Yan. Tama ba? Tama, yan. Pwede mong gawin yan. Yan. Mukha lang mahirap. Pero mahirap nga siya. Marami raw ang naiengganyong mag-enroll sa class na ito dahil bukod sa matututo ka sa musika, mas magiging confident ka pa. Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Sa lungsod ng Cebu, patay ang nurse ng isang ambulansyang may sakay na pasyente nang banggain ito ng isa pang sasakyan. Yan ang tinutukan ni Monching Oxtero ng GMA Cebu.
ambulansyang ito sa kahabaan ng MJ Cuenco Avenue sa Cebu City matapos mabangga ng isang pick-up truck na minamaniho ni Anthony Lugarta kaninang madaling araw. Ayon sa driver ng ambulansya, paliko siya sa intersection nang salpukin ng kasunod na pick-up truck. Pero kasirin ka? Kasirin? 50 rin kung dagan. Kusugin na siya. Ito bisag mga standby na. Kita yun nga gabaguros na siya. Sa lakas ng salpukan, tumilapon sa kalsada si Tracy Abano, isang private nurse na sakay ng ambulansya. Agad siyang binawian ng buhay. Nasaktan din ang iba pang sakay ng ambulansya, kabilang ang doktor, driver, 2 utility men at pasyenteng PhilAm na ihahatid sana sa Mactan Cebu International Airport. Damay din sa insidente ang isang taxi. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang driver ng pick-up. Pero ayon sa sakay ng pick-up, hindi nila napansin ang ambulansya. Nag-abli rami sa window. Muto lang. Naigo na mo. May kadungog, nagtingog siya ng work alarm. Hinera mo dagan ni brake make intersection. Hinera mo dagan. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Ang pasyente naman sakay ng ambulansya ay kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang ospital. Mula rito sa Cebu, Munching Austero, nakatutok 24 oras. Road sa bansang Colombia, batang 10 taong gulang pa lang nanganak. Tututukan natin yan at iba pang mga balita dito sa 24 oras.